Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Matapos ang may 2 taong hindi pagkakaunawaan, nagkasundo na ang mag-amang Nonito Donaire Sr. at Jr. At ang naging instrumento para muling magkasama ang father and son tandem ay ang kasisilang na supling ng mag-asawang Nonito at Rachel Donaire. Ang kabuang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Tinapos na ng mag-amang Donaire ang kanilang matagal na alitan matapos imbitahin ni Nonito Jr. ang kanyang ama na bumisita sa kanilang Las Vegas at silayan ang kanyang apo. Sa isang panayam ng PTV Sports ay masayang ibinalita ni Nonito Sr. na nagkapatawaran na sila ng kanyang anak na napalayo sa kanya simula nang magkarelasyon hanggang sa ikasal ito kay US-based Filipina Taekwondo Jin Rachel Marshall. Ani Nonito Sr., hindi mababayaran ang ligaya na kanyang nararamdaman ngayong naayos na ang gusot sa kanilang pamilya. Nag-usap man kami doon, kainan, wala kaming banggit tungkol sa mga kung ano man yung ko namin. Basta ano lang, nagkita kami doon ng nano ko yung apo ko, nag-usap kami ni Rachel, so siya, kainan kami, kunting red wine. Pagkatapos ng mga 5 hours na umuwi na ako, yun lang, so masaya talaga, parang sabi ko yung 5 oras lang talagang parang 30 minutes ang pakiramdam ko. Ang bilis. Itinagdag ni Nonito Sr. na matapos ang kanilang dinner noong 1 linggo, nakasalo din si Rachel, ay tinawagan siya ni Nonito Jr. ng sumunod na araw upang alukin na magsama na muli sila bilang father and son tandem para sa kanyang susunod na laban. Sa kabila nito ay mananatili pa din si Mexican-American Robert Garcia bilang chief trainer ng Team Donaire. Babalik ako, sinabi niya na sa akin, so yun ang pinapasalamat ko rin na nagkabalikan ko rin na mag-uumpisa na akong mag-train din sa kanya, tutulungan ko rin siya na maibalik yung kan. Yun ang isa rin pinapasalamat ko. Magkasama ang mag-ama ng talunin ni Nonito Jr. si Australia-based Armenian champion Viktor Shinyan via 5th round TKO upang angkinin ang World Flyweight title noong 2007 sa Connecticut. Matapos ang 2 title defenses ng flyweight crown ay naghiwalay ng landas ang mag-ama dahil sa ilang personal na alitan, isa na dito ay ang pakikipagrelasyon kay Rachel. Kasi siyempre matagal na rin sila nagsasama. Sinabi ko sa kanila, hindi lang ako nakapag-adjust ng natin, kaya siguro ako nabigla. Wala akong, dapat meron ako adjustment doon. Hindi ko na-adjust yung sarili ko. Sinabi ko talaga sa kanila lahat yung mga ano. Pero sinabi ko na kung ano man yung pagkakamali ko noon, patawaran niyo ako. Nag-sorry din naman si Junjun. Magkakataon naman na ang muling pagsasama ng mag-ama ay magaganap sa rematch kay Darshinian na nakatakda sa November 9 sa Corpus Christi, Texas. Ang nasabing laban ay unang sabak ni Donaire sa mabigat na featherweight division. Naging kampyon si Donaire sa super flyweight, bantamweight at super bantamweight divisions. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa basketball, naging matagumpay ang ikalawang pagbisita sa bansa ni NBA superstar Derrick Rose. Nagsagawa ng 3-on-3 basketball tournament sa Big Dome noong isang araw. Tinapos ni Rose ang kanyang 2-day visit sa pamamagitan ng pagsagot sa lahat ng mga katanungan ng mga media men at fans kahapon. Ito ang tinutukan ni Keisha Halili at narito ang kanyang report. Mainit na sinalubong ng mahigit 4,000 fans si NBA superstar Derrick Rose sa kanyang pagdating sa Araneta Coliseum kahapon para sa isang 3-on-3 tournament. 12 kuponan mula sa Pilipinas at tig-1 team mula sa Indonesia, Singapore, Malaysia at Thailand ang naglaban-laban sa elimination round. At sa bandang huli, dinaig ng Thailand ang Arellano University team 11-8 para magkaroon sila ng karapatang maging kakampi ni Rose sa 3-on-3 showdown kontra PBA team na binubuo naman ni Chris Chu, JC Intal at Josh Urbistondo. Dito ay nanaig ang grupo ni Rose, pero yumukod naman ang 6'3" Chicago Bulls point guard sa 3-point shootout kontra Chu. To play against D Rose is a great. It's unbelievable, it's not very often you get to play with a former MVP of the NBA. And to get to challenge him in a 3-point shootout and to beat him, I think that's pwede ko na gawing bragging rights yun. Now narito,
Naka-teammate ni Rose si actress Isabel Diaz sa 3-point shootout, katapat ang magkapatid na Phil at James Young husband ng Philippine Azcals football team. Sa isang press conference sa Pasay City Lunes ng umaga, pinasalamatan ni Rose ang mga Filipino fans dahil sa walang sawang pagsuporta sa kanya. My first time being over here, I was with other players, so I really didn't know how to take it. I didn't know if they were cheering for me or if they were cheering for Kobe Bryant. So being over here by myself, it's been great. The turnout yesterday, just the event, and I think people saw another side of me that they haven't seen, and I think that like they enjoyed it. Me playing around, me greeting people. I was kind of in awe of all the kids that came out and all the parents that brought their kids out to even come out and see me. So I was grateful for that, and I'm appreciative of that. Samantala, pinuri naman ng 2011 NBA MVP ang Gilas Pilipinas national team dahil sa pagkakasungkit ng ticket patungong FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. I think it's going to drive them. This their first year in a long time, getting noticed, and I think it's going to make all of them prepare the right way. I wish them nothing but the best. I just know that they play aggressive, and they're very passionate, and they're not going to back down. So I don't think y'all shouldn't have a problem with making it far in FIBA basketball. Ito ang ikalawang pagbisita sa bansa ni Rose matapos na maging bahagi siya ng NBA selection na nagsagawa ng exhibition match kontra PBA All-Stars sa Big Dome noong 2011. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Nakatuon na ang atensyon ng National University Pep Squad sa pagsabak sa international competitions. Ito'y matapos na dominahin nila ang UAAP Cheer Dance Competitions sa MOA Arena noong isang araw. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat. Ilang oras matapos ang kanilang maiden victory sa UAAP Cheer Dance Competitions, ibinaling agad ng National University Pep Squad ang kanilang atensyon sa pagbibigay ng karangalan para sa bansa. Ayon sa team, hangad nila na subukan ang world scene para maipakita ang galing ng mga Pilipino sa sayaw at stunts. Why not? Pwede namang i-try. Kasi malakas yung mga bata, very skillful, and there's no harm in trying. Pwede naman kaya. Magpa-promise kami sa lahat ng fans na hindi namin sila bibiguin and mag-expect sila ng mas malakas na routine for NU Pep Squad. Sa ganda at near flawless na routine, milya-milya ang layo ng National University sa eventual runner-up na four-peat-seeking University of the Philippines Pep Squad. 696.5 points ang total score na ibinigay ng mga judges sa NU, kumpara sa 620.5 points lamang ng UP, habang malayong third placer naman ang De La Salle University Pep Squad. Lahat ng pagod, lahat ng effort, lahat ng sacrifices, yung mga pinagdaanan namin sa team, ayun, sobrang worth it. Samantala, labis naman ang katuwaan ni Macro LPG President at team patron Pocholo Chunsim sa naging resulta ng pagsisikap at sakripisyo sa training ng Sampaloc, Manila-based Pep Squad. Oh, of course, masaya. Dahil tamo na namin itong aming iniintay for the past 5 seasons. We started the season 72. So now, season 76, we're already number 1. Sa ngayon ay kabi-kabi lang television guestings ng NU Pep Squad, bagay na nais silang i-enjoy, lalo pat sa nakalipas na 5 buwan ay halos nagpakamonghe sila sa training. Para sa Good Morning Boss, Cecil Kimlat, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Nancy Lubon para sa Good Morning Boss.